Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. At tayo muling nagbabalik sa ating vlog. Ito nga pala yung ating episode 3 para kay Elo. Bali, ang plano ko ngayon is kukuha na ako ng pyesa kay Kuya Denny sa DDT Auto Parts. Nakontak ko na siya, bali nagbayad na rin ako. Pipick upin ko na lang yung items dun sa kanya. Kasi mamaya meron tayong special na bisita para gumawa ng sasakyan. Ito yung aking dating kasamaan sa dati kong auto shop na pinagtatrabahuhan. Bali, bibisitahin niya tayo ngayon. Tapos siya yung naatasan natin na tumira or gumawa ng mga ibang piyesang gagawin kay Elo. So ngayon, pupunta muna kami Las Piñas. Kasama ko si kuya ko. Yan si kuya ko. Hi. iPads. iPads. So yan guys, yan si Elo. Bali, hindi ko muna siya doon pinark sa aking parkingan talaga kasi rest day ko naman ngayon. Pero pagka kasi yung hindi ko siya ginagamit, nililipat ko itong park. Tama ka sa vlog ko, shout out. Bali, hindi namin gagamitin yung sasakyan ngayon. Gagamitin ko si Cosmo, yung aking motor. Ayan, ganda pa rin, no? Solid, all stock lang yun, mas malinis lang. So ito muna yung gagamitin namin ngayon kasi para mabilis, kasi kukuha lang naman kami ng pyesa ng kuya ko sa Las Piñas. Tapos balik na rin kami ng bahay. Tapos mamaya balikan ko kayo kasi darating yung ating special na bisita. So ayun, mamaya ulit. Smell ka, boss. Basta. Nice lang. Kuya Yung Denz. pyesa mo, naka-ready na. Ready na? Galing. Ready ko na. Yan, shower out ulit kay Boss Denz. So yun, kumuha tayo guys ng timing belt, tensioner bearing, camshaft and crankshaft oil seal, tsaka isang front engine support. So kompleto. Follow kay Denz. Sasaglit lang ako. Salamat, boss. Salamat, bossing. Ingat. So ulitin ulit. Okay. So ayun, nakuha na namin dito sa DDT Auto Parts yung piyesang kailangan natin. Bali, uwi na kami ni Kuya kasi aantay na natin yung ating special na bisita. Okay? So mamaya ulit. So ngayon, nakauwi na kami ng Kuya ko. Tapos nakakain na rin. Ngayon, magkakaroon lang ako ng konting discussion about doon sa mga presyo ng mga binibili nating piyesa. Magkano na ba yung inabot? Tsaka magkano ba yung nabili natin doon sa auto? Kasi kung mapapansin nyo, di ba, hindi ko naman na-share sa inyo yung presyo nung sasakyan nung time na nakuha natin, di ba? So, initially, especially dun sa mga katulad ko gusto mag-start, mag-project car, or nagsisimula na gusto mo ng, alam mo yun, nag-aaral kayo magsasakyan, syempre ayaw nyo munang gumastos agad ng malaki. Although, hindi ko naman sinasabing wala kayong pambili ng bagong sasakyan. Dun sa mga nagsisimula na gusto lang muna mag-experiment, magkaroon ng project car, or dun sa mga marurunong ng magsasakyan, tapos ayaw nyo muna sumugal dun sa bagong sasakyan, pwede rin kayong kumuha ng second hand. Especially ngayon, na-experience natin and alam natin yung gastos. Hindi rin siya biro, pero kung iisipin nyo mabuti, hindi rin siya ganun kakate o masakit sa bulsa. Okay? So, let's start with the price of the car. Nakuha natin siya ng 55,000 cash. Tapos, after nun, syempre, nagsimula tayong palitan yung mga pyesa. Syempre, dun sa mga nag-i-start, huwag kayong mag-i-expect na talagang pag binili nyo siya ng, kasi may mga iba nagbebenta 45,000, 35,50, meron pa nga 30 eh. 55, pero for me, pinaka-safe, bibili kayo 50,000 pataas. Kasi hindi na ganun kalala yung mga papalitan yung pyesa. Okay? So, huwag kayong mag-i-expect na pag bumili kayo ng second hand is pulido, okay na wala na kayong papalitan. Hindi yun ganun. Okay? Much better kung pupunta kayo, kukuha talaga kayo ng mekaniko, pero expect nyo may mga talagang piyesang palitin. Okay? So, first, nagpapalit tayo ng langis. Almost ginastos natin is 1,000 kasi ginamit natin HX3 ng Shell. Tapos oil filter na 350 pesos add natin. Plus labor, nakatipid tayo kay Kuya Rai, 250. So almost 1,600 na siya. Tapos sa tranny oil, gamit natin is yung 3 liters ng sa Shell din, plus 837. Tapos 250 na labor, which is sponsored ulit. Medyo nakaless tayo kay Kuya Rai. After nun, nagpa-repack tayo ng axle oil seal. So yung oil seals doon, kabilaan, almost parang inabot lang ako ng
300 ata kasi parang 150 each. So 2.9 na. Tapos yung pre-packing ng oil seal nasa 1,000 plus yung ginastos ko sa labor. Kasi nilinis nila, nirepack nila. Tapos yung high temp grease na around 450 ba? So nasa 4,400 na yung gastos natin. Tapos after that, ang next natin is yung sa aircon. Kung makikita nyo dun sa ating episode 2, nagpalit tayo ng receiver dryer which is 1,500 plus 1.8 cleaning tsaka ad free yun. 7,700 na rin. Plus bumili tayo ng coolant 2 liters, bali 4 liters yung kasi dalawa yung binili ko, bali plus 1,100, 8,800 na siya. Tapos yung labor nun sa aircon pala kasama na yun sa 1.8. After nun, eto ngayon yung binili natin ngayong araw, timing belt which is 1,800 plus tension bearing 750 plus oil seal na 300 plus 650 yung engine support. Tapos syempre, besides that, yung mga lumipas na araw, nagpagawa tayo kay Kuya Vincent ng aircon. Kasi yung sa aircon natin, meron akong issue na parang, napansin ko rin nung katagalan ginagamit ko. Sabi ko parang ang taas ng RPM, parang naglalaro siya sa 1,500 or 1,600. So ang taas, diba? So kung sa gas consumption, ang laki din ng kinokonsumong gasolina. Good thing, yung ating tropa na mekaniko, binisita tayo, tapos ginawa niya yung ating sasakyan. Tapos, inayos niya yung RPM. So, na-level out niya na yung sa RPM natin. Mas mababa na siya. Tapos, yung sa aircon, may ginalaw lang kami doon sa may bandang carburetor. Yung parang tumutulak pag in-on nyo yung aircon. Kasi hindi na umaabot yung parang screw. So, inayos lang namin yun. In-adjust lang. Kasi nung una, akala ko may problem ako sa idle up. Tsaka sa vacuums. Wala naman. Yun lang. Hindi lang umaabot yung pinaka-screw doon sa tumutulak sa para tumaas yung RPM pag nag-on kayo ng aircon. So, okay na din. After that, bumili pa ako ng resistor block, bagong resistor block kasi yung low volume control or low control ng ating AC, ng fan, is hindi gumagana. So, nung chinek namin yun ni Kuya Reg sa Reggae Car Aircon, ayun, yun, sunog na nga yung resistor block ng low control nung fan. So, pinalitan ko na ng bago, gumastos din ako ng 1.8. So, parang almost nasa 14,000 na rin yung nagagastos natin sa pyesa. All in all, pag sinama natin yung pinanggastos sa sasakyan, almost 70,000 na rin siya, or 69,000 to be exact. Siyempre, labas pa dito yung mga gas na ginastos natin, ang labas-labas. So, siguro naglalaro na sa mga 72,000, ganyan, 73,000. Lahat-lahat. So, kung isipin nyo mabuti, 73,000, parang bumili lang din kayo ng bagong brand new na motor. Pero good thing, nagagamit naman siya, okay naman siya. Napapamasok ko na rin yung sasakyan, tapos okay naman. Okay? Ito ay still under your discretion dun sa mga nanonood kung kayo ay mahihikayat kung bumili or hindi. Although marami akong friends na natutuwa kasi nga ang galing, di ba? Kasi ilan lang naman din yung kukuha ng old units tapos magpapaayos, pagagandahin, magiging project car. So ano rin siya, masarap siya sa pakiramdam kasi parang achievement na rin yun kung makakabuo kayo ng sasakyan, di ba? Tsaka masaya kasi meron tayong mga kaibigang sumusuporta dun sa ating project car. So yun na rin yung ating ine-next ngayon. Magkakaroon tayo ng maikling shoutouts lang dun sa mga importanteng taong sumusuporta sa ating vlog. Uunahin ko dito si Sir Franco Fariales. Ito yung isa sa nag-comment sa ating vlog. Secondly, kay Rich Potato. Yan yung idol natin. Kay Sir Renson Bardelosa, Paul Cruz, JBA TV, kay Sir Leo Paz na tumiktek kay Rich Potato, tapos kay Ginarly 6880, Christian Malyabo, which is ngayon kakausap ko lang sa kanya. Tapos sa mga tropa natin, yan, kay paring Agnus Arce, Simon Morales, Mar Ian Herundio, yung aking schoolmate noon sa St. Andrews, si Sir Lopez Paz, Jordi Valencia Redobla, Sir Dennis, yan, sa DDT, Dennis Balboa, yung aking mga katrabaho sa aking workplace, si TL Mike Simon Umali, TL Donald Indak, yung aking kaibigang unang-unang sumakay sa ating Elo, si Kuya or si Sir John Libue, tapos si Kuya Carl Custodio, yan. Shoutout sa inyo, pati yung aking mga tropang SMP, tapos special shoutout ulit, Jedenar Cipriano, Ryan De La Cruz, tsaka yung aking pamangkin na si Luis Cuneta. Lastly, yung aking tropang si Sarky ng vocalist ng Silent Sanctuary. Yan, shoutout sa iyo bro. Pati yung aking mga tropang The Good Times Band. Shoutout sa inyo. So, pa-plug ko na din dito sa aking YouTube channel. Syempre yung ating idol at brother na si Sarky Sarangay ng vocalist ng Silent Sanctuary. Meron silang bagong album. Pangalawang album nila is Kahimanawari. Yan.
Meron silang 5 songs na pwede nyo nang pakinggan din sa YouTube nila. Ayan yung, yan kung makikita nyo sa YouTube channel nila. First song nila is Mahiwaga, second is Alay, Hanabi, Wala Nang Iba, at saka Sa Kabilang Buhay. So saan ka ba ngayon? Lumalakas ang ambon, di na kita maaalagaan. Iwan na ang sasandal. Mahiwaga, mahiwaga, tama na. Di ba tayong dalawa ang nagkulang? Tinatakasan paraan, kasalanan bang biglang nag-iba? Wag naman